Welcome back, mga fellow movie enthusiasts! Ngayon, meron tayong bagong exciting na palabas na tatalakayin, isang refreshing na dagdag sa superhero genreng pagod na pagod na. Walang iba, ito ay ang Blue Beetle. Tama. Gaya ng sabi ni Han, ang Blue Beetle ay nagdadala ng panibagong flavor sa mundo ng mga superhero, at excited na rin akong ibahagi sa inyo ang aming review sa movie na ito. But first, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-ring ang notification bell para never ninyong ma-miss out ang aming latest reviews. So, Blue Beetle. Isang pagre-revisit sa mga nakaraang charm ng superhero movies, na tila nawawala na sa mga bagong superhero movie na pinapalabas ngayon. Correct. Walang mga multiverse this time. Sa halip, ang movie ay mayroong mas malaking focus sa pamilya at sa ating bida, na nagdadagdag muli ng lalim sa genre. Kung lalim ang pag-uusapan, si Zolo Maridueña, pasensya na sa pronunciation, ay nagdala ng karisma at puso sa kanyang role bilang si Jaime Reyes. Expected ko na rin ito, dahil nakita ko ang kanyang performance sa Cobra Kai, at humanga sa kanyang pagganap. Talagang kahanga-hanga si Jaime Reyes, at gayon din sa iba pang miyembro ng Reyes family, na binigyan ng sapat na focus at spotlight, na aking lubusang nagustuhan. Ito ay isang superhero movie na hindi lamang tungkol sa pagliligtas ng buong mundo o multiverse, mayroon din itong mga lower, ngunit personal na stakes na nairerepresenta sa pamamagitan ng pamilya ng bida. Bukod dito, nakakatawa ang bawat miyembro ng pamilya, ngunit may ilang mga eksena, na ang mga ito ay nakakatakot din. Tunay na kapansin-pansin ang mga dynamics sa pagitan ng mga characters. At ang buong palabas din ay nag-e-exude ng Spy Kids vibe, nakakaiba at stand out kumpara sa iba pang superhero movie mula sa DC Universe. Nakakalungkot na maaring hindi masali ang movie na ito, sa panibagong universe ng DC. Dagdag pa dito ang bagong take nito sa mga generic na superhero suit-up scenes, at gumawa sila ng isang perfect blend ng Marvel aesthetic at borderline body horror. Medyo nang hinayang lang ako dahil nagmumukhang discount Iron Man na naman, ang design ng kanyang helmet, at pati na rin ang UI display, at ang AI na medyo nakakapagod na din makita. Pero bumawi naman ito sa mga action scenes, nagawa nilang balansehin ang pagiging slapstick, pero napapanatili nila ang stakes at level of danger, na namiss ko sa mga lumang superhero movies. Magaling din ang choreography ng fight scenes, ngunit nakakapanghinayang na hindi masyadong na-explore ang lahat ng potential na meron ang powers ni Blue Beetle. Gusto ko sanang makakita pa ng unique na mga armas bukod sa mga shockwave blasters. Still, nanatiling entertaining pa rin ang mga action lalo na sa bandang huli kung saan ginamit niya ang parang espada na weapon. Oo, nagustuhan ko din ang part na yun. At ang mga eksena kung saan nagbibigay homage ito, sa mga classic na Japanese kaiju movies, at Mexican luchador wrestling genre, na sobrang nakakataba ng puso at ginigising ang aking natatagong nostalgia para dito. Tunay na unique talaga ang Blue Beetle, isang breath of fresh air at pagbisita pabalik sa simpleng panahon at formula ng superhero genre. Para tuloy akong na-transport pabalik sa taong 2004. Magaling nitong napukaw muli ang aking passion para sa superhero genre. Conclusion segment na pala, madami pa sana akong gustong pag-usapan lalo na sa learning to use their powers, na eksena at ang mga kontrabida but mukhang wala na tayong time. Well, next time na lang babe. Sana nga may sequel, kasi talagang nakasisiyang mapanood ang Blue Beetle. Ito ay may puso, katatawanan, diverse na cast, at kumpara sa mga movies ngayon, ito ay may substance. Opo, kung kayo ay pagod na sa superhero fatigue, bigyan ninyong chance ang Blue Beetle. Ito ay isang welcome na addition sa DC Universe at naghahatid ng marahil hindi man bago na concept sa genre ay mahusay pa ring na-handle ng may puso at respeto sa source material. At doon nagtatapos ang aming review for today. Kung napanood nyo na ang movie na Blue Beetle, maaari nating i-discuss ang inyong thoughts sa comment sections.
Kung inyong nagustuhan ang aming review para sa Blue Beetle, maaari nyo kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-subscribe. Maraming salamat sa pagsama sa amin hanggang huli at gaya ng dati. Maligayang panonood!